Dallas, Texas sa August 10, 2014. Nabasag ang katahimikan sa isang upscale neighborhood habang kinukordon ng mga pulis ang isang bahay sa Maple Drive. Sa loob, natuklasan nila ang isang eksenang sumasalungat sa katahimikan ng paligid. Ang nagsimula bilang isang tila ordinaryong pangyayari ay nauwi sa isang buhol-buhol na lubid ng panlilinlang, pagkakanulo at sa huli ay pagtapos ng tao. Ang kasong mag-iiwan sa iyo ng katanungan kung gaano mo nga ba kakilala ang mga taong pinakamalapit sa iyo. Dallas, 2000. Sina Maria at David Thompson ang uri ng mag-asawang hinahangaan ng mga tao. Ang kanilang buhay ay tila perpekto mula sa labas. Si Maria, 26 years old, ay nagtatrabaho bilang isang matagumpay na ahente ng real estate. Siya ay malikas na kagandahan at alam kung paano magsara ng mga deals na ginagawa siyang isa sa mga nangungunang ahente sa Dallas. Si David ay isang investment banker. Demanding ang kanyang trabaho, ngunit nagsusumikap siyang malabanan ng pressure at patuloy na sumusulong para sa higit pang tagumpay. Ang nakababatang kapatid ni David, si Andrew, ay isang regular na bisita sa kanilang tahanan. Isang naghahangad na musikero, walang iniintinding kahit ano na lubos na naiiba sa pagiging seryoso at responsable ni David. Hindi siya nakatali sa parehong mga responsibilidad kagaya ni David. Sa halip na muhay si Andrew ng malaya, hinahabol ang kanyang karera sa musika nang may pagnanasa ngunit walang kaanong tagumpay. Sa kabila nito, nanatili siyang optimistiko at patuloy na sinusunod ang kanyang pangarap. Si Andrew ay madalas na tumutuloy kina David at Maria ng ilang linggo ng magkasunod-sunod, lalo na kapag nasa pagitan siya ng mga gig o kailangan ng lugar para matuluyan. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang presensya ay naging permanente sa buhay ng mag-asawa. Noong una, kaibigan lang ang relasyon ni Maria at Andrew. Pero habang lumilipas ang panahon, mas naging personal at mas malalim ang kanilang pag-uusap. Natagpuan nilang dalawa ang kanilang mga sarili na nagbabahagian ng mga lihim at gumugugol ng mas maraming oras na magkasama kapag si David ay nasa trabaho. Noong 2005, ang ugnayan ni Maria at Andrew ay lumalim ng higit pa sa pagkakaibigan. Humantong ito sa isang lihim, mapusok at bawal na relasyong ni isa sa kanila ay hindi inaasahan. Alam nilang mali ang kanilang ginagawa, ngunit ang mga excitements, ang nerbiyos ng mga patagong mainit nilang pagtatalik ay naging imposible para sa kanila na tumigil. Nagsimula silang magkita ng palihim, pagpili ng mga lokasyon para makapagtalik kung saan hindi sila makikilala. Minsan ay sa mga hotel sa labas ng bayan. Minsan ay nasa backseat ng kotse ni Andrew na nakaparada sa isang liblib na lugar. At madalas kapag hindi na makapagpigil ay sa loob na mismo ng tahanan ng mag-asawa. Maging sa mismong kwarto ni na David at Maria, nagtatalik ang dalawa. Nagpapalitan din sila ng mga nakakode na mensahe. Itinatago ang kanilang mga gawain sa lahat, lalo na kay David. Sa paglipas ng mga taon, mas naging matindi ang pagnanasa ng dalawa. Sina Maria at Andrew ay lulong na sa isa't isa. Sa bawat sandaling magkahiwalay sila, pakiramdam nila ay tinotorture sila. Ang panganib na mahuli ay nakadagdag lang sa tindi ng kanilang pagnanasa. Alam nilang naglalakad sila sa isang mapanganib na daan. Ngunit ang isipin na tapusin ang kanilang bawal na relasyon ay masyadong masakit upang isaalang-alang. Noong 2007, sinimulang pilitin ni Andrew si Maria na iwanan na si David. Pagod na siyang mamuhay sa anino, pumupuslit na parang kriminal. Nais niyang makasama si Maria ng hayagan upang magsimula ng bagong buhay na magkasama. Ngunit nahati si Maria. Mahal na mahal niya si Andrew, pero sanay na rin siya sa buhay na kasama si David. Ang stability, ang karangyaan, ang paggalang na natatanggap niya mula sa iba, lahat ng yon ay mahirap isuko. Natagpuan ni Maria ang kanyang sarili na nakakulong sa pagitan ng dalawang buhay, hindi ganap na makapag-commit alinman sa magkapatid. By 2012, ang mga bitak sa kanilang sekreto ay nagsimulang mahayag. Nagsimulang maglaho ang kilig ng relasyon
nang pumasok ang realidad ng kanilang sitwasyon. Alam nilang dalawa na hindi ito maitatago magpakailanman. Lalong lumayo si Maria, nag-aalala na baka may makaalam sa kanilang kataksilan. Si Andrew naman ay naiirita na. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang iwanan ni Maria si David. Ang tensyon sa pagitan nila ay lumalaki na humahantong sa madalas na pagtatalo. Ang relasyon na dating puno ng pagnanasa ngayon ay napapalot ng pagdududa at pagkapiko. May 2014, si David na palaging naghihinala sa madalas na pagbisita ni Andrew ay nagpasya na kumilos. Napansin ni David ang mga unti-unting pagbabago sa ugali ni Maria. Ang paraan ng pagngiti nito sa kanyang mobile phone, ang mga biglaang meeting kuno sa trabaho kaya matagal siyang nakakauwi, at ang mga pabulong ng mga pag-uusap sa telepono na akala ni Maria ay hindi niya narinig. Kumuha si David ng private investigator para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Sa loob ng ilang linggo sinundan ng investigador si Maria na nagdodokumento sa bawat kilos nito. June 10, 2014, ibinigay ng investigador kay David ang isang folder na puno ng mga larawan at mga text messages na nagpapatunay sa kanyang pinakamatinding takot. Hindi may kakaila ang mga ebidensya. May relasyon sina Maria at Andrew. Ang pagtataksil na ito ay humiwa sa kanya ng malalim. Nakaramdam ng galit si David na hindi niya pa naranasan noon, pero hindi niya ipinakita. Sa halip, mahinahon niyang pinasalamatan ng investigador at nagsimulang magplano ng susunod niyang gagawin. June 15, 2014, hinarap ni David si Maria. Maalinsangan ng gabi noon at kakauwi lang ni Maria mula sa isa sa mga meeting kuno sa trabaho. Pero alam na alam ni David na nakipagtagpo si Maria kay Andrew at gumawa siyempre ng kababalaghan. Nagulat si Maria nang makita niya si David na naghihintay sa kanya sa sala. Ang folder ng ebidensya ay inilatag sa coffee table. Kalmado ang mukha ni David, ngunit may intensidad sa kanyang mga mata na hindi pa nakikita ni Maria. Nang hindi nagtataas ng boses, pinaupo siya ni David. Pagkatapos ay sinimulan nitong ipakita sa kanya ang mga litrato ng isa-isa. Namutla ang mukha ni Maria nang malaman niyang nahuli na ang pagtataksil niya sa asawa. Sinubukan ni Maria na i-deny ito noong una sa pagsasabing peke ang mga larawan, ngunit napakalaki ng ebidensya. Pagkatapos ay inilabas ni David ang mga printout ng mga text messages. Ang bawat isa ay mas malala kaysa sa huli. Humagulhol si Maria, humihingi ng tawad. Iginiit na walang ibig sabihin ang pagkikiapid niya kay Andrew at mahal niya pa rin si David. Ngunit hindi na interesado si David sa kanyang paghingi ng tawad. Nasira na ang kanyang tiwala kay Maria. Tiwalang hindi na talaga maibabalik pa. Pagkatapos ng mga oras ng tensyonatong pag-uusap, tumayo si David. Tumingin kay Maria sa huling pagkakataon at lumabas ng silid. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi rin siya umiyak. Pero kitang-kita ni Maria sa mga mata ng kanyang asawa na may nagbago na sa loob nito. Sa sumunod na mga araw, naisip ni David ang paghihiganti. Nilamon siya ng galit sa pagtataksil sa kanya ng dalawa, ngunit ayaw niyang kumilos ng pabigla-bigla. Alam ni David na kung gagawa siya ng isang bagay, kailangan niyang mag-ingat o maging maselan. Nagsimula siyang magsaliksik ng mga paraan upang magsagawa ng perpektong krimen, gumugol ng mga oras sa internet, naghahanap ng mga kaso ng pagtapos ng tao at panlilinlang. June 20, 2014, nakagawa na si David ng plano. Hindi sapat na tapusin lang si Maria, gusto niyang magdusa rin si Andrew. Nagpa siya si David na ililigpit niya si Maria at i-frame si Andrew para sa krimen. Naniniwala siya na kung planado niya ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye, magagawa niya ito ng hindi mahuhuli. Ang likas na pamamaraan ni David ay nangangahulugan na ang bawat aspeto ng plano ay maingat na isinasaalang-alang. Nagsimula si David sa pamamagitan ng pagkolekta ng ebidensya na magdudulot ng kasalanan kay Andrew. Itinanim niya sa bahay ang ilan sa mga gamit ni Andrew, mga bagay na maglalagay dito sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay sinimula ni David na manipulahin ang digital correspondence ni Maria at Andrew.
na nag-iwan ng bakas na tumuturo sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Alam niyang mahahanap ito ng mga pulis at makakatulong ito na patatagin ang motibo ni Andrew. July 1, 2014, nakuha na ni David ang lahat ng kanyang kailangan. Ang natitira na lang ay ang maghintay para sa perpektong sandali upang umatake. Napanatili ni David ang isang kalmadong panlabas na kilos. Patuloy ang kanyang pang-araw-araw na routine na parang walang mali. Ngunit sa loob-loob niya, nangangalit na siya sa galit. Nagbibilang ng mga araw hanggang sa tuluyan niyang maisakatuparan ang kanyang plano. August 1, 2014, araw-araw na tumatakbo ang isip ni David. Ang galit at kataksilan na naramdaman niya ay naging isang madilim na desisyon. Napagpasyahan niyang wakasan ang buhay ni Maria at kailangang si Andrew ang mapagbintangan. Ito ay hindi isang desisyon na ginawa sa init ng sandali, ngunit sa halip ay isang malamig na kalkuladong plano na nabuo mula nang matuklasan niya ang kataksilang ginawa ng dalawa sa kanya. Ang kanyang unang hakbang ay para manipulahin ang ebidensya upang ipakita na parang si Andrew ang gumawa ng krimen. Nagsimula si David sa pagkolekta ng mga bagay na kalaunan ay maglalagay kay Andrew sa pinangyarihan. Kasama rito ang mga bakas ng DNA ni Andrew na maingat na itinanim ni David sa iba't ibang bagay sa paligid ng bahay. Sa mga sumunod na araw, sinikap niyang burahin ang anumang ebidensya na maaaring mag-uugnay sa kanya sa kung ano ang malapit ng mangyari. Nilinis niya ang mga ibabaw na alam niyang nahawakan niya at tiniyak na ang anumang bagay na maaaring gamitin sa krimen ay napunasan para maalis ang kanyang mga fingerprints. Nagsimula rin si David na magtanim ng mga ebidensya sa mga lugar kung saan madali itong mahahanap ng mga pulis. Nagawa niyang lihim na makakuha ng ilang dugo ni Andrew na tinatago niya sa isang maliit na vial sa likod ng refrigerator. Ang dugong ito ay gaganap na isang mahalagang papel sa pag-frame kay Andrew. Alam ni David na kapag nakita ito ng mga pulis, agad silang maniniwala na si Andrew ang salarin. August 9, 2014. Ito ang araw na minarkahan ni David ang kanyang kalendaryo. Si David ay kalmado. Ang kanyang emosyon ay nakabaon ng malalim sa ilalim ng panlabas niyang ikinikilos. Ginugol niya ang araw gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Pagpunta sa trabaho at pakikisalamuha sa kanyang mga kasamahan na parang ibang araw lang. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang sa pagsikat ng araw kinaumagahan, magbabago na ang kanyang buhay magpakailanman. Nang gabing yon, inihanda ni David ang lahat. Naghanda siya ng 2 baso ng alak, isa para sa kanya at isa ay para kay Maria. Ang alak na inilaan niya para kay Maria ay nilagyan niya ng malakas na pampatulog, isang bagay na nakuha niya ilang linggo na ang nakakaraan. Sa ilalim ng pagkukunwari na nangangailangan ng tulong para makatulog. Naghintay si David sa sala, kunwaring nanonood ng TV, hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tunog ng sasakyan ni Maria na huminto sa driveway. 10 PM na nang pumasok si Maria sa pinto, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na nawala sa sandaling makita niya si David. Alam niyang may mali. Ngunit mabilis siyang tiniyak ni David na sinabi sa kanyang gusto nitong pag-usapan ang mga bagay-bagay para patawarin siya sa kanyang nagawa. Si Maria na nakahinga ng maluwag ay tinanggap ang baso ng alak na inialok sa kanya ng kanyang asawa. Habang umiinom ng alak si Maria, nag-usap sila. Kumilos si David na parang gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon at si Maria na naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan ay nagsimulang ma-relax, ngunit sa paglipas ng mga minuto, nagsimula siyang makaramdam ng antok, mabigat ang kanyang ulo. Pinagmasdan siyang mabuti ni David. Napansin ng sandali nang magsimulang magsara ang kanyang mga talukap. Sa loob ng ilang minuto, si Maria ay nawalan na ng malay, nakasubsob sa kanyang upuan. Hindi nag-aksaya ng panahon si David. Kinaladkad niya ang walang malay na katawan ni Maria sa garahe, kung saan inihanda niya ang eksena. Inilagay ni David ang isa sa mga pick ng gitara ni Andrew sa sahig, malapit sa katawan ni Maria. Pagpapalabas nito na parang nalaglag sa panahon ng pagkikibaka. Pagkatapos ay kinuha niya ang vial ng dugo
na nakuha niya mula kay Andrew at maingat na pinahid ito sa damit ni Maria. Siniguradong iwanan ito sa mga lugar kung saan madaling makita ng mga pulis. Alam ni David na ang ebidensya ng dugo na ito ay magiging mahalaga sa pagkumbinsi sa pulisya na si Andrew ang tumapos kay Maria. Pagkatapos ay kumuha si David ng kutsilyo, isa sa mga paborito ni Andrew na madalas gamitin para sa mga art projects nito. Isa itong kakaibang kutsilyo kaya't madaling matukoy at alam ni David na mabilis itong maikokonekta ng mga pulis kay Andrew. Habang hawak ang kutsilyo, sinaksak ni David si Maria sa dibdib. Siniguradong magdulot ng sugat na tutugma sa laki at hugis ng talim. Sapat ang mga pinag-aralan niyang mga eksena sa krimen para malaman kung paano magmukhang may naganap na pakikibaka. Matapos saksakin si Maria, inayos ni David ang katawan nito upang magmukhang sinubukan niyang labanan ang umaatake sa kanya. Ang lahat ay itinakda upang lumikha ng isang salaysay. Sinalakay ni Andrew si Maria sa matinding galit at tinapos ito sa isang marahas na pakikibaka. Nang nasiyahan na siya sa eksena, nagsimulang maglinis si David at inalis niya ang anumang bakas ng kanyang presensya. Pinunasan ang mga ibabaw at tinitiyak na walang makakatali sa kanya sa krimen. August 10, 2014, alas 8 ng umaga tumawag si David sa pulisya. Ang kanyang boses ay nanginginig, nagkukunwari na nabibigla at kinikilabutan. Habang sinasabi niya sa dispatcher na natagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang asawa sa garahe. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga pulis. Kinordon ng mga otoridad ang lugar at sinimulan ang kanilang investigasyon. Ganap na ginampanan ni David ang papel ng nagdadalamhating asawa. Sinagot niya ang mga tanong ng mga investigador. Nananatili sa kanyang kwento na malamang na si Andrew ang tumapos kay Maria. Ang ebidensyang natagpuan ng pulisya ay tila sumusuporta sa kanyang mga pahayag. Ang kutsilyo, ang pick ng gitara, ang mga mantsa ng dugo, lahat ng yon ay nakaturo kay Andrew. Mabilis na naglabas ang mga investigador ng warrant para sa pag-aresto kay Andrew, sa paniniwalang natagpuan na nila ang salarin. Noong August 11, 2014, nasa kustodiya na si Andrew. Nagulat at nalilito, inaakusahan sa pagtapos kay Maria Thompson. Nagprotesta si Andrew sa kanyang pagiging inosente, ngunit napakalaki ng ebidensya laban sa kanya. Nagmamasid si David mula sa gilid, blanko ang kanyang ekspresyon, habang ang kanyang plano ay nagaganap tulad ng kanyang naisip. Sa istasyon, dinala si Andrew sa isang silid ng interogasyon, isang malamig, makulimlim na espasyong idinisenyo upang maging ang inosente ay makaramdam ng pagkakasala. Umupo ang mga investigador sa tapat ni Andrew, hindi mabasa ang mga ekspresyon ng mga ito. Nagsimula nilang tanungin si Andrew tungkol sa relasyon nila ni Maria at kung ano ang nangyari noong gabing ng insidente. Sumagot ng totoo si Andrew, umamin sa pakikiapid kay Maria. Ngunit mariing itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa pagtapos dito. Iginiit niyang mahal na mahal niya si Maria at hinding-hindi niya ito kayang saktan. Gayunpaman ang mga investigador ay hindi kumbinsido. Ang ebidensya laban sa kanya ay masyadong malakas para hindi pansinin. Iniharap nila sa kanya ang mga nakapipinsalang detalye. Ang kutsilyo, ang pick ng gitara, ang dugo, lahat ng yon ay nakaturo sa kanya. Ipinakita rin sa kanya ng mga investigador ang mga text messages sa pagitan nila ni Maria. Mga mensaheng nagsiwalat ng kanilang mga lihim na pagkikita at ang kanilang mga plano na magsasama. Ang mga mensaheng ito sa mata ng batas ay nagbibigay ng motibo sa pagtapos ng tao. Nanlumo si Andrew. Nakikita niya ang hitsura ng lahat, ngunit alam niyang siya ay inosente. Tumama sa kanya ng husto ang katotohanan ng sitwasyon. May nag-frame sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano o bakit. August 15, 2014, habang umuusad ang investigasyon, nagsimulang mapansin ng mga investigador ang hindi pagkakapare-pareho sa kwento ni David. Mahinahon lang ito, masyadong kalmado para sa isang lalaking nawala ng asawa sa ganoong kalupit na paraan. Ang kanyang pagiging kalmado na sa una ay tila lakas, ngayon ay tila kahina-hinala. Nagpasya ang mga investigador na maghukay ng mas malalim
sa alibi ni David. Sinuri nila ang mga security footage mula sa mga kamera sa paligid ng kapitbahayan. Umaasa na mapatunayan ang kanyang mga galaw sa gabi ng pagtapos sa kanyang asawa at nagulat sila sa kanilang nakita. Sa footage makikita ang kotse ni David na umalis ng bahay ng maraming beses noong gabi ng insidente. Ito ay isang makabuluhang pagtuklas dahil sinabi ni David na siya ay nasa bahay lang buong gabi. Alam ng mga investigador na kailangan nilang sundan ang lead na ito. Bakit umalis si David sa bahay at kung saan siya nagpunta? Ito ay ang mga tanong na nangangailangan ng mga sagot. Napansin din ng mga investigador ang katotohanan na si David ay di pangkaraniwang nakikipag-operate sa buong pagsisiyasat. Parang gusto niyang tumulong na sa karanasan nila ay hindi tipikal sa isang tao na ngayon lang nakaranas ng traumatikong pangyayari. Ang pag-uugaling ito ay nakadagdag sa kanilang lumalagong hinala na maaaring may itinatago si David. August 18, 2014, armado ng bagong impormasyon mula sa security footage, nakakuha ang mga investigador ng warrant para halughugin ang opisina at tahanan ni David. Naniniwala sila na si David ay maaaring sangkot sa krimen sa ilang paraan at determinado silang alamin kung paano. Ang paghahanap sa opisina ni David ay masinsinan. Tiningnan ang kanyang computer, mga files at mga personal na gamit. Naghahanap ng kahit ano na maaaring mag-ugnay sa kanya sa krimen. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang kanilang hinahanap. Sa computer ni David, natuklasan nila ang isang serye ng mga paghahanap sa internet na nagpinta ng isang nakakatakot na larawan. Naghanap siya ng mga termino tulad ng kung paano i-frame ang isang tao para sa pagpatay at perpektong krimen. Ang mga paghahanap na ito ay isinagawa sa mga linggo na humahantong sa pagtapos kay Maria. Ito ang naging turning point ng investigasyon. Iminungkahi ng ebidensya na pinlano ni David ang pagtapos sa kanyang asawang si Maria at maingat na inayos ang eksena upang i-frame si Andrew. Sa paghalughog sa tahanan ni David ay natuklasan ang higit pang mapanghamak na ebidensya. Nakatago sa kanyang garahe ang isang kahon na nag-alalaman ng mga bagay na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Mga guwantes, panlinis at isang vial na nag-alalaman ng dugo ni Andrew. Ito ay sapat na upang kumpirmahin ang mga hinala ng mga investigador. Gamit ang bagong ebidensya, mabilis na kumilos ang mga investigador. Inaresto si David sa kanyang opisina kung saan siya nagtatrabaho na parang walang nangyari. Siya ay dinala sa kustodiya at kinasuhan ng pagtapos sa kanyang asawang si Maria Thompson at ang pagtatangkang pag-frame sa kanyang kapatid na si Andrew. Ang pag-aresto ay gumulat sa lahat ng nakakakilala kay David. Siya ay palaging nakikita bilang ang matagumpay at matatag na nakatatandang kapatid ang may kontrol sa lahat. Ngunit ngayon nabasag ang imaheng ito. Si David ay inilagay sa holding cell kung saan hinihintay niya ang kanyang paglilitis. Samantala nakalaya si Andrew sa kustodiya. Nalinis ang kanyang pangalan, ngunit nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Ang pagsubok ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Hindi siya makapaniwalang sinubukan siyang i-frame ng kanyang sariling kapatid para sa pagtapos ng tao. Ang pagkakanulong ito ang pumunit sa kanya ng husto at ang pagkawala ni Maria ay ang nagpabigat sa kanya. October 2014, nagsimula ang paglilitis kay David Thompson. Ang prosekusyon ay nagharap ng mabigat na kaso labang kay David. Paglalatag ng ebidensya sa masusing detalye. Ipinakita nila sa hurado ang security footage, ang mga nakatanim na ebidensya at ang mga paghahanap sa internet na nagsiwalat sa masamang plano ni David. Tumayo din si Andrew, nagpatotoo tungkol sa relasyon nila ni Maria at kung paano siya minanipula ni David. Nagsalita siya tungkol sa pagkakasalang kanyang nadama para sa pakikiapid kay Maria, pati na rin ang tungkol sa pagkabigla at hindi makapaniwala na ang kanyang sariling kapatid ay nagtaksil sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Tahimik ang silid ng hukuman habang inilalarawan ni Andrew ang mga pangyayari na humantong sa pagkawala ni Maria. Mabigat ang emosyon na maririnig sa kanyang boses. Sinubukan naman ng pangkat ng depensa ni David
na makipagtalo na siya ay nadala lamang ng galit dahil sa pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa at kapatid, na ang kanyang mga aksyon ay ang resulta ng isang pansamantalang pagkawala ng katinoan. Ngunit hindi natinag ang hurado. Ang ebidensya ay napakalaki at ang malamig na kalkuladong katangian ng krimen ay imposibleng baliwalain. November 2, 2014. Pagkatapos ng 3 araw na deliberasyon, bumalik ang hurado na may hatol na guilty. Si David ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Naiwan si Andrew upang kunin ang mga piraso ng kanyang buhay. Kahit na siya ay nalinis sa anumang maling gawain, ang pagkikiapid niya kay Maria ay nagdulot sa kanya ng lahat. Nawalan siya ng minamahal, ng kapatid at ng kapayapaan ng isip. Ang kwento ng pamilyang ito ay naging isang babala, isang paalala kung gaano kabilis ang mga bagay na maaaring mawalan ng kontrol at kung paano ang pinakamadilim na mga lihim ay maaaring makapunit ng relasyon kahit na sa pinakamalapit na pamilya. Ang mga tanong ay nananatili. Ano ang maaaring magtulak sa isang lalaki para gawin ng ganito? Ito ba ay ang pagtataksil ng isang asawang minsan niyang minahal? O ang baluktot na lohika ng isang isip na nahuhumaling sa pagkontrol? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. At huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwento na sumisisid sa pinakamadilim na sulok ng kalikasan ng tao. Sa muli, maraming salamat po sa panunood at mag-ingat po tayong lahat. Paalam!